Muli papuri, pasasalamat sa iyo, Diyos sa mga dakila at mapagmahal. Sa umagang ito na muli kami tinawagan mo sa dakong ito upang ipahayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa bawat sa amin, sa bawat magpapahayag. Ganap na ipahintulot ng iyong banal na Espiritu ang paghahari sa bawat isa upang maisiwalat at maipagbunyang iyong kadakilaan, Ama naming dakila at mapagmahal. Maraming salamat po. Isang magandang at mapayapang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon sa araw na ito. Muli tayo tinawagan upang ang sino mang magpahayag ng kadakilaan niya, ang sino mang nagnanasa na maipahayag ang kanyang kabutihan na ginagawa sa ating buhay ay isang mabibilang nga po sa mapalad. Kaya po sa umagang ito, sa bawat magpapahayag, isa isip natin ang kadakilaan ng Diyos, kung ano nga ba ang nagawa sa ating buhay, kung ano nga ba ang bawat kaganapan ng Panginoon sa pakikibahagi sa ating buhay sa bawat araw. Ngayon po, kung sino man po ang gustong ito na po, di po sinasabi, gusto na po niya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kapatid dating alagad na si Tita Belia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa Panginoon at tayo ay dumami sa araw na ito at tayo ay nakiisa at nakibahagi sa ating Panginoon. Mapalad po tayong lahat pagka tayo ay muling pinipon niya sa dambanang ito. Ama, papurit pasasalamat po sa iyo sa umagang ito na kaloob mo sa akin. Lubos mo pong pinalakas na ang aking buong katawan na wala na pong karamdamang aking dinadadama. Kaya Ama, maraming salamat po. Pinabalik ko sa iyo ang aming papuri, ang aking papuri. Salamat po. Ang ibabahagi ko lang po sa umagang ito ay noon po ay nagkaroon ako ng karamdaman sa puso. Mga 7 taon na po ang nagdaraan pagkat nung po ako yung unang nagpunta rito, yung po ang aking ipinagagamot. May barado po akong ugat sa puso at kinakailangan po raw akong i-bypass o i-angioplastic. Subalit hindi po ako pumayag. Nasa heart center na po ako noon. Isang umaga po, nung mga nagdaang buwan na yan, naramdaman ko naman pong umulit-uli. Sabi po ng apo, magpa-check up ako para maano talaga. Ngayon po, nagkaroon na rin po pala ako ng UTI at yung bara ko dito sa ugat sa puso ay nagkakaroon na ng enlargement of heart. So hindi ko po yung pinapansin. Talaga pong iika-ika ako, talagang magang-magana po itong aking isang tuhod na ito at napapansin po nila hirap ako sa paglakad. Kaya po ang sabi ng apo, Maria, magpabanyos ako. So ginawa ko po ang pagpapabanyos. Ngayon po sa araw na ito ay ikasyam na araw ko po. At kay palad ko po, masasabi ko, mapalad ako, salamat sa Ama, pagkat yung mangga po sa aking tuhod ay nawala na. Inaangking ko po ito, wala na. At patuloy na po akong makagaganap uli sa aking gawain dito sa dambana. Pinapupurihan ko po ang Ama, pinasasalamatan sa pagpapalang ipinagkaloob niya muli sa akin. Sa loob ng 7 taon na nagdaan, ngayon lamang po ito umulit na muli. Subalit, tinanggal na po niyang muli. At ito po ay hinugasan niya ng tubig. Pinaanod na po, pinadala na sa tubig na ibinubuhos sa akin sa araw-araw, sa 9 na araw na aking pagbabata sa banyusan. Kanya mga kapatid, kung kayo po ay binabanyusan, at nandoon ang kininyo po sa bawat araw ng pagbabanyus nyo, na ang tubig na yon ay inaanod na ang inyong
karamdaman sa pamamagitan ng tubig na yon. Tubig at dugo na hinuhuga sa atin ng mahal na Apo Maria. Kanya, yun po ay inyong panaligan. Pagkat ito po ang nadama ko sa oras na ito, kanya nagpresenta na po ako sa kapatid kong ako ang isa sa mag-share. Pagkat galak na galak po ang kalooban ko. Ang sabi po ng doktor, i-angiogram ako o i-angioplastic. Sabi ko po, hindi na. Pagkat 7 taon na po ang nagdaan na ito ay binata ko sa aking buhay na nawala po sa pamamagitan ng nasa itaas. Ngayon pa po kay ako hindi na po. Babalik po ako sa damba ng aking pinaglilingkuran at tsak naaalisin po at pagagalingin ako muli ng ating Ama. Ito na nga po, nakamit ko. Kanya salamat, maraming salamat Ama sa pagpapalang ipinagkaloob mo sa akin muli. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ng Panginoon. Talagang ano nga po ba ang imposible sa Panginoon, sapagkat tayo po hindi naririto sa bilang tao, kundi ang pinupuntahan na po natin dito ay ang banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo. Yung pananalig po at pananampalataya ng taos-puso sa ating sarili ay makakamta natin na naman ang ating minimiti sa dakong ito. Karamdaman, lahat ng bagay na alam ng Diyos na kailangan natin ipagkakaloob niya. Yung katotohanan na pananalig at pananampalataya lamang po ang kailangan nating dalhin sa ating puso at isipan. Kaya napakapalad po ni kapatid na alagad sapagkat doon po sa pananalig at pananampalataya niya, nakamtan niya yung pangako ng Diyos na talagang ibibigay sa atin kapag kasi natunghayan tayo na may totoo at tapat ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos sa katawan nating kapatid. Kaya ngayon po talagang sa bawat isa pong magbabahagi na alam ko po na sa ang bawat isa ay may nakamtan sa dakong ito. Tagasunod, alagad o kapsamang naturingan, sapagkat hindi po tayo magbabatir ito kung wala tayong darama. At hindi nga po tao ang nagtitipon sa atin sa dakong ito, kundi ang ating sarili sa pamamagitan ng Ama na tayo nabibilang sa mapalad na inaakay niya sa dakong ito. Kaya ngayon po muli tatawag ako na isang magbabahagi na alam ko po sa araw-araw kung sa pagpunta ko rito, alam kong batid ko na may nagawa na ang Diyos sa buhay niya. Subalit ng pagbabahagi nga po, takda-takda sa harapang ito na kapag tinawagan ka, mapalad ka. Kaya nga po, ngayon po, hindi ko po kilala yung kapatid ko na ito. Bibigyan po siya ng Ama ng pagkakataon upang yung pong natanggap niya sa dakong ito ay maipahayag niya. At ang kinin niya sa bawat pagpahayag niya, matamo niya ang tagumpay at kagaling ang minimithi niya, maging kaluluwa at katawan. Magandang umaga po sa inyo. Pasalamat po kay Apo Conching sa mga alagad, mga Cubs, lahat po nung narito. Apo ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa araw-araw kung pagpunta ko po rito, na bago po ang aking pagkatao. Nagpapasalamat po ako. Yan dati ko po masama mga gawain na itutuwid ko na po. Nagpapasalamat po sa mahal na Ama sa piniram niya po sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyo, mahal Panginoon, mahal na Divine Mercy, mahal na Banal na Espiritu sa katawan po ni Apo Conching. Apo'y binibigyan niya pong kalakasan ng katawan, binibigyan niya po ang biyaya. Maraming salamat po. At ako po ay napunta sa dakong ito. Kung di po napunta sa dakong ito, hindi ko po alam kung nasaan na po ako. Marami po nagbago sa akin. Yung mga kaaway ko po ay kabati ko na. Yung mga dati ko pong ginagawang naninigarilyo, umiinom, yung pong pagmumura, mga nawala na po yun. Nagpapasalamat po sa Ama na binago niya po aking buhay. Maraming salamat po sa inyo. At yun lamang po. Maraming salamat.
Maraming salamat kapatid. Tunay nga po na babaguhin ka ng Panginoon kapag kasumuko ka sa Kanya. Sapagkat yung pong pahayag niya, hambing po sa buhay ko, isang manginginom din po nung panahon ng katauhan sa sanlibutan. Subalit sa pagtanggap ko sa banal na Espiritu, binago po niya lahat. At naging kagalakan ko po yung maglingkod sa Panginoon. Hindi lamang po sa dakong ito. Saan man po ako naroroon, sapagkat hindi po tao ang nagbahagi sa atin, kundi ang banal na Espiritu na hindi natin nakikita. Subalit totoong buhay ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap, sapagkat wala po tayong maibabahagi sa dakong ito kung hindi magmumula sa Kanya. Sapagkat sa totoo po sa dating buhay ko, hindi po ako nakakapagsalita sa mga ganitong karaming tao. Subalit sa bawat pagpapahayag ko ng kabutihan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, maniwala sa hindi ang tao kapag pinahayag mo yung kabutihan niya. Sa iyo ang gantimpala. Yun po, naniniwala po ako doon dahil nakakamtan ko po yun. Kaya sabi ko nga po, ako po na gustong-gusto ko po yung napag-aatasan. Subalit ako po ayaw ko po nung nagpupresenta, pero ang Diyos buhay. Talagang buhay sapagkat batid niya yung laman ng puso at isipan natin. Kaya tayo po manalig po tayo bawat sa atin dito na hindi po tao sinusundan natin, kundi nadadama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang lahat nga lamang po takda-takda, ang kagalingan, ang pagtanggap natin, ang pagbabahagi ng Panginoon, takda-takda po yan. Kaya mapalad po tayong nakakadama na sa Kanya, sapagkat hinango na po tayo sa sanlibutan na hindi na po natin kailangan yung makamundong pagnanasa, kundi ang higit nating nasain yung pansamantalang buhay natin dito sa lupa na makasatyad tayo at kagaya po ng bahagi ng mahal na po na tayo sa ngayon ay parang bola. Subalit kapag tayo ay nakasunod sa Kanya, parang na tayong balon na ang espiritu natin ay papasa Kanya na. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po muli po, sino po ang gusto magbahagi sa oras na ito na bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon ng ating kapatid na magbabahagi. Ito po ang kapatid natin na ito. Buhay po ba ang Diyos? Nagbahagi na po kasi ako nung nakarang pang-apat na araw ko, ano po. Ang ibabahagi ko po ngayon, yung pong kanina habang nananalangin po ako dyan sa may bandang likuran. Kasi dumating po si ate na nagpipresyon, ano po. Ayaw ko po sana magpapresyon. Pero magpapresyon na rin ako kako. Kasi pag-pitong araw na po ng pagbabanyos ko po ngayon. So nasa ikapitong araw na po ako ngayon. Magbabalik tanaw lang po ako nung unang araw ko dito. Sabi po na pong coaching, bumalik ako kinabukasan. Pangalawang araw ko nga po, pumasok po ako sa adorasyon. Sabi niya pong coaching, lagok na kayo ng lagok ng gamoteka kapag may nararamdaman kayo. Ako, ganun po kasi ako pag may nararamdaman ako, pag alam ko pong tumataas ang presyon ko sasabihin ko sa asawa ko, Jo, ang ibig sabihin po ng Diyos sa Kapampangan, mahal. Jo, nasa na yung gamot ko kako pag nararamdaman ko pong tumataas ang presyon ko noon. Nakalimutan ko nga pong tumawag sa kanya. Kaya po nung sabihin niya pong coaching na gano'n, noon din pong araw na yun, hindi na ako lumagok ng gamot. Kaya nung araw din po ngayon, sabi niya pong coaching, magpapresyon ka. Pangalawang araw po na hindi ako umiinom ng gamot. Nagpa-presyon nga po ako kay ate, 120/90. Yung 200/110, 120/90, hindi na po ako umiinom ng gamot. Ay buti po ng Panginoon, ano po. Sabi ko, hindi na ako magpapresyon. Alam ko naman na pinagaling na ako ng Panginoong Ama. Pinagaling na po ako ng Panginoong Jesucristo.
Kaya lang kanina po, habang nagbabasa po ako ng yung pong babasahin dyan, nandun po ako sa likuran, nakita ko nga po si ate. Nakiano-ano na rin po ako doon sa nagpa-appreciation. Alam niyo po ba, ang nasa isip ko, 120/80, habang nakatitig ako sa Mala Divine Mercy. Nung presyonin po ako, presyonan nga po ako, 120/80 nga po, kay buti na kaman po. Ako po'y galak na galak. Kasi po, hindi po ako magaling. Magaling na po ako ngayon. Salamat po sa Panginoon. Sa inyo po, na nandito, may karamdaman po o wala. Kanina po, minessage po ako ni Apong Conching. Actually po, nagme-message po ako noon, nagpapasalamat ako kasi naging ugali ko na po, simula po nang matuntong ako sa dambana na to, nung hawakan ako ng ating mahal na Apong Conching, ino-open ko po yung Facebook ko. Kasi po dati, wala akong pakialam pag open ko ng Facebook ko, titignan ko yung mensahe ng mga kaibigan ko. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko, pag nag-open po ako ng Facebook ko sa cellphone ko, ang ginagawa ko na po ngayon, unang ginagawa ko po ay magpasalamat sa Panginoon. Ayun po ang ginagawa ko ngayon. Salamat po Panginoong Diyos Ama, sa pagmamahal at pagpapala mo sa akin at sa aming lahat. Yun po ang laging mensahe ko ngayon. Kaya siya pong Conching kanina, abang ako po ay, yung nga po, nag-type na po ako, ano po, tapos sunod-sunod na yung mensahe ni Apong Conching doon sa notification ko, binasa ko na po isa-isa yon. Tapos sabi ko, kasi po ang tulog ko siguro 3 oras lang kagabi. Sabi ko, matulog kaya ako? Ay, nagdasal na po ako na po. Kaya lang, may bumubulong sa akin, sabi na, yung banal na espiritu po yung bumubulong. Huwag ka na matulog kaya ka, anong oras na? Di ba sabi ni Apong Maria, na agaan mo kasi kahapon, medyo nasermonan po kami kasi late na po ako. Iga na ako ng iga, pero hindi naman ako makatulog. Ala po akong ibang iniisip kundi ang Panginoon. Yun po yung aking laging iniisip. Kaya nga po, nung binabasa ko po yung mga mensahe ni Apo, salamat po. Nabasa ko na naman yung mensahe ng Panginoon. Kaya galak na galak ako. Napakasaya po ng damdamin ko. Kung dati puro sakit, yung pong sukal sa loob, nawala na po yun. Kaya sa pagising ko, kagad, bago ako matulog, pagising ko, Panginoon lagi ang nasa isip ko. Yun po yun. Kaya po, sa lahat po ng nandito, mapalad po tayong lahat na nakatungtong po sa daong ito. Totoo po yun. Sa inyo po, walang karamdaman o merong karamdaman o wala, manalangin tayo, sumampalataya tayo sa Kanya. Ate na nakaiga. Ako po, nagkasakit ako, pero gumaling ako. Kasi, nanalangin ako, sumampalataya ako, nanalig ako ng buong puso ko. Alam nyo, gumaling ako. Ikaw maniwala ka, gagaling ka. Gagaling ka sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ako po, sa tuwing may pumapasok na pasyente dito, pag nilapitan po ni Apong Conching, tinitingnan ko. Sabay po, kapag nakatitig na ako kay Apong Conching, yuyuko na ako, mapapayuko po ako bigla. Mananalangin po ako noon. Panginoon Diyos Ama, kagaya po ng pagpapagaling niyo sa akin, pagalagin niyo rin po ang dinampian ni Apong Conching. Alam niyo po, sabi kong ganun, kung dati makasarili ako, hindi na po ako makasarili ngayon. Kaya nga po, sa tuwing nakikita ko lumalapit sa Apong Conching, alam niyo po, hindi ko may paliwanag. Pagyuko ko, nakikita ko isang krus na puti. Nandun ang Divine Mercy. Yung mukha ng Panginoong Hesus. Opo. Ay, salamat po. Pareho po pala kami ng dinarasal. Kapag po nilapitan ni Apong Conching, nagdadasal ako. Kagaya ng pagpapagaling niyo sa akin, pagalingin niyo po sila. At ako po'y naniniwala, nananampalataya sa Panginoon, na lahat po kayo ay gagaling. Yun lang po. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Diyos Ama. Salamat po.
Maraming salamat po, mahal na kapatid. Yun po ang katotohanan. Ang higit na pinakikinggan ng Panginoon, yung dalangin ng kapwa niya. Pabor doon sa kapwa niya. Nawa po ang bawat sa atin, gaya ng sinabi nung kapatid natin nagbahagi, may karamdaman man tayo o wala. Napaka-importante po sa Panginoon nun, yung kapwa natin, ipanalangin natin. Hindi man sa karamdaman o anumang mga dalahin, magdalanginan tayo sapagkat yun ang nasa ng Panginoon sa bawat sa atin. Ngayon naman po, tatawagin ko po ang kantahan naman po natin ng mahal na Panginoon sa katauhan po nating kapatid na guro, si kapatid na Gloria. Buhay ang Diyos. Salamat po sa nauna sa aking nagbahagi. Nasaan po ba kayo? Siya. Classmate ko na tumataas ang presyon. Habang nag-share po kayo, nakikinig po ako. Katotohanan pong nabuksan ang puso nyo para sa Panginoon. Ganyan din po kami nung kami ay bago-bago. Wala na kaming inisip kundi ang Diyos. Kaya ang sabi ng iba, nasisiraan na raw kami ng ulo. Kung ano-ano yung makikita, ang sabi nila, sira ulo kasi kung ano-ano yung nakikita. Kaya kung ano man po yung nakikita nyo, totoo po yun. Dahil ganyan din po kami. Kinikilabutan ako. Tandang-tanda ko pa po noon na ang sabi ko, habang kumakain kami, hindi ko kayang isiwalat yung nakita ko. Sabi ko, sa isip ko, sasabihin ko kaya sa pamilya ko, na nakita ko ang mahal na birhen, ang image ng mahal na birhen sa buwan. Kasi po, hindi po kapanipaniwala iyon. Talaga pong sasabihan ka nga na may tama ka. Ano po. Pero, ang sabi ko po, hindi po ako mapakali. Sabi ko sa mga anak ko, meron akong sasabihin sa inyo kasi may nakita ko. Sumagot yung isang anak ko. Hala nanay, isusumbong kita kay kuya kung ano na nakikita mo, magmula ka na magpunta sa Divine Mercy. Sabi niya, hindi pa rin po ako nagkasya sapagkat nandun po udyok po sa aking puso na sabihin sa aking kabiyak, sa aking namayapang kabiyak kung ano yung nakita ko. Sabi ko po, ang ginawa ko po, dinrawing ko po yun. Dinrawing ko po yung image ni Mama Mary sa buwan. Tapos po, ipinakita ko po sa aking namayapang asawa. Sabi ko, hoy, eto yung nakita ko kagabi Nang ipakita, ako po ay, nung tinignan po niya yung dinrawing ko, sabi niya sa akin, sabi niya si Mama Mary, sabi ko, oo. Hindi po siya nagdalawang isip, hindi po niya ako inontra, sapagkat alam po niya na sa dating buhay ko nga po, ako nga po ay luko-luko. Pero, hindi ko magagawang magloko pagdating sa mga bagay na gano'n sapagkat nakakatakot po. Ngayon po, sa bawat araw na dumaraan, nakikita ko yung mukha ni Jesus Christ, nakikita ko yung image ni Mama Mary, nakikita po yan. Lalo na po yung talagang tumanggap na sa puso mo na ang Diyos at ang Espiritu Santo ay buhay. Talaga pong makikita mo yung mga bagay na hindi mo makikita mo na. Kaya po mga kapatid, kung sino man po sa inyo yung hindi pa ganap na nabubuksan ng puso, para po makita nyo na rin kung ano yung nakita namin. Buksan na po ninyo yung puso nyo. O di po ba, sabi ko, ano yung bakit ako tinawag? Ito po pala ang gustong pasabi ng Panginoon, na bagamat tayo po, ano man po yung dinaranas natin pagsubok, meron tayong karamdaman, meron tayong sakit ng kalooban, meron kang pag-alala sa buhay, kumapit lang po tayo sa Panginoon kasi unang-una po, wala po tayong ibang kakapitan kundi siya lang. Kumapit ka sa tao, bibitawan ka pa. Subukan mo sa Diyos ka kumapit, sigurado. Walang kabitiw-bitiw ka. Subalit sa alinsabay po, hindi po ganun kasarap. Sapagkat nandun po, kaakibat po yung maraming pagsubok sa buhay. Katulad ko po, nag-iisa na nga lang po ako. Pag dumating sa akin yung nag-iisa ako, dumarating yung aking kalumbayan. Hindi po sa kung ano pa mambagay, kundi, siyempre po, naalala ko yung pinagdaanan namin buhay na mag-asawa, kung paano dinaos ng aking kabiyak ng puso yung aming mahirap na buhay, na kakain kami ganito lang,
na papasok yung anak namin, baon na baon lang ang dala, pamasahin lang, maraos lang yung aming buhay. Subalit, sabi ko nga po, buhay ang Diyos, kinuha man niya yung aking kabiyak ng puso, meron naman siyang ginamit sa akin ng mga anghel para itaguyod ang aming pamumuhay, na pinasasalamatan ko po ang ating unang-una, ang ating Panginoon at ang ginamit niyang anghel para sa akin. Alam na po nila kung sino man sila, hindi ko man po banggitin ang kanilang pangalan. Pinupuri at pinasasalamatan ko ang Diyos sa biyayang ibinigay niya sa akin. Nag-text sa akin ng isa kong kaibigan, ang sabi niya, sabi niya, ang dami kong hiwaga. Ang dami kong hiwaga, ang dami talagang hiwaga ng Diyos. Nakasakit po ako sa tricycle. Sumumpong yung aking kalumbayan. Bilang ikaw ay isang tao, bilang ikaw ay alagad, o ikaw isang lingkod ng Diyos, hindi mo po masasabi na sa bawat oras ay ganun kakatatag. Kasi dumarating po yung tao po tayo dumarating po yung nanghihina tayo. Yung po ay naturalesa ng isang tao sapagkat tao ka lang. Ngayon po nakaganon sa isip ko po, buti ka pa, maraming hiwaga. Bigla po akong naano sa isip po, ay, Diyos ko po, ba't ko ba sinabi yun? Samantalang, ngayong araw na ito, ayan po, tumitik-tik ang butike, ngayong araw na ito ako'y humihinga. Di po ba't biyaya yun at hiwaga ng Diyos? Ano pa nga po bang biyaya hinahanap ko? Ano pa po bang hiwaga hinahanap ko? 180 nga ang presyon ko, nakapaglalakad ako, nakakakanta, nakapag-share. Talagang ang tao, sadya pong mapaghanap. Napakaraming hinahanap sa buhay. Ang hanapin po natin, ang Panginoon, na magbibigay ng buhay at kalahat-lahatan sa atin. Hiwaga ang sa oras na ito'y humihinga ka pa. Ikaw na 180 ang presyon. Ikaw na lagi kang nahihilo. At ang sinasabi mo hindi na bumaba ang presyon ko. Sabi ko nga po, ayoko nang magpapresyon. Bakit po? Kasi itong pipresyonin ako, mataas na mataas. Lubayan ko po yung pagpapresyon at iasa ko po sa Panginoon. Dahil, anumang oras na kuhanin niya yung buhay mo, pagkatakda mo na, wala ka na rin po magagawa Katulad po ng sinabi ko, ano ang hinihiling ko sa Diyos? Extension ng aking buhay. Bakit po? Sapagkat alam ko anytime, wala po akong karapatan na hadlangan kung ano man yung nasa niya. Kung ito na ba'y takda, wala po akong magagawa doon. Walang sino man ang makakahadlang sa kamatayan ng isang tao. Subalit, patuloy at patuloy ako'y nananambitan sa Panginoon. Dugtungan ang aking buhay, hindi alang-alang sa aking sarili, kundi alang-alang sa aking mga anak, sapagkat ang nais ko, katulad ko, na magabayan ko sila, mabuksan ang kanilang puso sa Panginoon, bagamat hindi po ganoon kadali. Hindi ganoong kadali sapagkat hindi nga pumulat ang kanilang kaisipan. Subalit, alam ko sa patuloy at patuloy na paggabay sa akin ng Panginoon, unti-unti kung mapapakilala ang Diyos ay buhay sa aking mga anak. Kaya po, haba na yata, kala ko wala akong sasabihin, ang dami pala. Kaya po, ngayon po, nais ko pong awitan ang ating Panginoon at sa pamamagitan po ng awit na ito, nais ko po ang bawat isa makapagnilay. Tuwing ako po yung umaawit, lagi po akong humaharap dito. Hindi po ako humaharap sa libulto, hindi po ako humaharap kung kanino. Hindi rin po ako tumatalikod sa inyo dahil nahihiya ako. Hindi po. Tumatalikod po ako sapagkat ang nais ko po yung nilalaman ng awit ko at yung mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng awit, inyo po noong namnamin at huwag po ako ang inyong pagmasdan. Kundi ang pakinggan nyo ay ang aking tinig, ang tinig na mula sa Diyos na ginagamit ng ating Panginoon para sa inyo, haplusin ang inyong mga puso. Kaya po, sa sandali pong ito, muli po, aawitan ko po ang ating Panginoon. Gayon din po kayo, naway namnamin ninyo ang awit na ito.
papuri at papuring iaalay, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay, sanidin na iyong mga umaawi. Ako buong galak. Ama, nasan ka ba? Tinig ko'y naririnig, pumapaiong bulong sa dambana mong mahal. Tinig ko'y ginagamit, umahaplos ito sa puso ng mga anak mong naririto. Pag-ibig mo, Ama'y aming kalakasan, katatagan ng loob sa amin ay iyong inialay. Bilang tao'y mahina, pagkat lupa lamang, subalit ng dahil sa iyong Espiritong banal, kalakas ay tinanggap mula ulo hanggang talampakan, pagkat sa iyo nagmumula ang kalakasang tinataglay. O Ama ko, salamat sa iyong Espiritu, pagkat sa iyo nagmula ang lakas na taglay ko, pagkat ikaw tunay na sa akin ay gumagabay. Ang hiwaga mong kay Ina sa akin ay pinaramdam. O Ama ko, salamat sa iyo. O Ama ko, O Jesus ng buhay ko, pinupuri kita. Salamat sa iyo, O Jesus ng buhay ko. Walang sawang ika'y sa amin ay nag-aakay, makasalanan man sa aming dating buhay, subalit ika'y naririyan upang kami tanggaping lubusan. O Jesus, salamat po, Ama, sa tinig na ito, pumapaimpulong sa dambanang banal. Kagaling ay tanggapin ng mga anak mong mahal. O Jesus ng buhay ko,
sa amin ay nagbigay ng pahirap mong buhay. Salamat po. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa ating buhay na Diyos. Tunay po na ang kagalakan, hindi mo makikita kung ang tao ay nakangiti, masaya siya. Kung ang tao ay sumasayaw, masaya siya. Sapagkat ang tunay na kagalakan, sa puso mararamdaman. Buhay ang Diyos. Maraming salamat. Salamat po kapatid, maraming salamat po. Yun po, narinig po natin yung awitin, kung po yun, lyrics po ng Banal na Espiritu yun on the spot, hindi po sa tao. Kaya totoo po yung sinabi niya na ang tao ay maraming kahinaan. Subalit kung narinig po natin yung mensahe kagabi ng Banal na Espiritu nung kahapon ng umaga na napakapalad po ng taong sa kabila ng pinagdadaanan ay hindi siya nasubukan. Yun, totoo po yun. Talagang marami tayong pinagdadaanan. Subalit, sa patnubay ng Banal na Espiritu, kung hindi tayo magpapasubok, iba yung kagalakan ng ating matatamo. Yun po, totoo po yun. Kaya matama natin pong pakinggan ang bawat mensahe ng Banal na Espiritu sa pagkatawan ng mahal na Apo, sapagkat napakarami pong magiging sandigan natin sa bawat araw nating buhay na dito sa lupa. Marami po siyang binabahagi sa atin na magiging sandigan natin para hindi tayo mapunta rin sa kahinaan. Ngayon naman po, gusto kong tawagin ng magbabagi. Wala pa lang po si Apo, ang ating Mother of the House, na sa tuwin na laging binabahagi sa atin yung marapat na hindi naman po natin dapat talagang pagsawaan, sapagkat walang hindi katotohanan ang pinapahayag ng bawat isa sa atin dito. Pasyente man, alagad man, o kap sa mga naturingan, sapagkat itong lahat po ng tumitindig dito ay hindi sa ganang katauhan, kundi sa ganang nagmumula sa Banal na Espiritu na ibinabahagi ng Panginoon. Kaya palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papuri sa iyo, Ama, iwan ang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikay paglingkuran ang buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay iyong ibinigay, upang masumpungan at matutunan ng iyong kabanalan, na sa amin ay iyong inalay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, mahal na kapatid na JR. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadya pong walang mapagsidla ng galak ang bawat anak ng Ama na sa tuwin ay nakadarama sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kung mapapansin niyo po, kailan lang po nagkaroon po ako ng karamdaman. Yun po ay simpleng karamdaman, subalit sa tagal po ng paglilingkod ko po, sadya ko pong doon ko po naramdaman yung pagbagsak ng aking lupang katawan. Subalit, nasuri ko po na sa kabila po ng pagbagsak ng lupang katawan, ang Espiritu pa rin po ang nangalaga sa aking katauhan, sapagkat doon ko po napagtanto nang nagkaroon po ako ng trangkaso po na yon na maghapon hanggang magdamag, isang araw at kalahati po pala akong hindi kumain, subalit hindi ako ginutom. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sa kaparaanan po yon, nasilayan ko po sa puso ko na ang Diyos pa rin po ang naghari sa aking lupang katawan, na sa pamamagitan ng pahintulot niya na pagdalisay sa kaparaan ni Satanas para gapiin po tayo. Subalit ang Diyos ay higit ng makapangyarihan kaysa kay Satanas, kaya lumaban po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kahapon po, napakasaya po namin sa taas, kasama si kapatid na Myrna, si kapatid na Ana, si kapatid na Jacel, sila Chris, yung mga tao po sa taas kahapon. At ang kasama po namin ay yung si Miguel at yung kaalaga ko pong si Angela. Nagkataon po na siguro po bilang pagkatao, naaliw po kami sa kagalakan po sa mga batang yon, na mga anghel ng aming mga buhay na pinangalagaan po sa dormitoryo. At bawat isa po sa amin ay blines po ng mga bata na yan. Bakit ko po ito binabahagi sa inyo?
sapagkat ang pahayag po ng panahon ni Isaias na tinuturo nating banal na Espiritu, bata at matanda ay babahagi na ng Espiritu, ay nadarama po na po natin ngayon sa panahon ng Espiritu. Amen po ba yun? Nung binibless po kami ng 2 bata na yon, inaangkin po namin na sa pamamagitan ng kanilang mga palad, ay maramdaman po namin ang presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po, napakaliit po ni Miguel. Nakita niyo po yung padaandaan na bata na yun. Alam niyo po yung kanyang kamay. Parang kamao po ng isang lalaking matipuno. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nang itinampi po sa aking noo, siyempre po, hindi po pa kunwari lang po yun na bless mo kasi mami at pumikit ka. Habang nakapikit po yung bata na yun, binibless po ako, naandun po napatigual po ang aking Lord. Napakalakas po ng pagkatulak po niya sa akin. So, ibig sabihin, hindi po yun kamay na isang bata. Kaya purihin dakilan ng ating Panginoon. Bakit po binahagi sa inyo? Wala po kayong kamalayan. Kung ang mga bata nga po walang kamuwang-muwang, maaaring gamitin ng ating Panginoon, tayo pa po kaya natuwirang natutuwid na isip at tuwirang tumanggap sa ating Panginoon sa pamagitan ng Apo Kunching? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, mapalad po tayo sapagkat bawat oras, bawat araw, ang bahagi ng ating Panginoon ay hindi kayang matawaran ng sinuman. At nang ako nga po'y nagkasakit, di Lunes po, andito po ako, Lunes ng gabi, hindi ako nakapag-vigil sapagkat sumuka pa po ako at talagang nililindo lang aking ulo. Subalit, sa kalooban ng ating Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, may mga karamdaman, hanggat may natitira po kayong lakas na maliwanag ang isip nyo na may Diyos na buhay, lumaban po kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, Satanas, hindi ka maaaring manahan sa aking katawan ng matagal. Kaya bukas din magaling na ako. Kaya Martes, andito po ako. Subalit purihin ang ating Panginoon. Alam ko po, batid ng Banal na Espiritu, may sisiwalat po ako sa inyong sikreto. Siguro po, sa sambitin ng mga tao, hindi ko na iginalang yung kagalingan na binigay sa akin ng Diyos. Hindi po. Sa oras po na ako'y gumaling ng Martes ng gabi naglaba ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya pinakita lang ng ating Panginoon, walang mahina pagdating sa Kanya. Amen? Sabi ko, Ama, nawa po, dinadama ko po sa puso ko kung paano niyo akong pinagaling sa pamagitan ng mahal na Apo at ng mga kapatid ko pong alagad na humaplo sa akin, si kapatid na Marie, si Tita Amor, sila Chris, sila Jacet, sila Melinda, lahat po sila nasa taas. Sabi ko, Ama, nagpupuri ako sa iyo, subalit sa pagkakataong ito'y hihiramin ko po ang iyong lakas. Sapagkat nakita ko po bilang katauhan, napakatambak pa ang aking labahin. At sabi po ni kapatid na Pearl, Mother, sigurado ka ba sa gagawin mo? Opo kapatid, sapagkat sabi ko malakas na ako. Pinalakas na ako ng Panginoon. Kapag nakita ni Satanas nang hihina ako at hindi ako gumagalaw, dadapuan na naman niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, nakapaglaba po ako. At hanggang kagabi po, yun nga, linis po kami ng mga bata. Eto na po, karaka-raka kagabi gusto ko na pong magbahagi. Subalit hindi po rin po nabigyan ng pagkakataon. Isipin niyo pong kasama ko po ang batang yan, si Angela. Pagbaba po namin mula sa taas, parang may pumutok na ugat sa aking mata. Hindi po ako makakita at napakapula na po yung mata ko. Hanggang naabutan ko po ang mahal na Apo, andito po sa gilid. Ginaganon ko po yung mata ko, mapulang, nararamdaman ko po parang tumatakip po yung ng mata ko, samantalang wala pa akong diferensya nung andun ako sa taas. Ganun po kabilis pumilos si Satanas. Kaya kung matatakot ka at wala sa'yo ang Diyos, sigurado magugupo ka. Subalit, dahil ang Diyos ay naririto, tinanggap nating lahat, walang mapagsidlan si Satanas. Buhay po ba ang Diyos? Pagbaba ko po, nakita po kagad ang mahal na Apo, mapulang aking mata. Alam niyo po yung kanyang kamay, idinampi sa aking mata. At ang pakiramdam ko po sa kamay na yon, para siyang may lente, na mainit na pumasok sa aking mata. At hanggang nagme-mensahe po siya kagabi na nakapikit ang aking mata, hanggang pag-uwi, hanggang ngayon, wala nang pula ang aking mata. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito na ibahagi sa inyo? Ganun lang po pala kasimple magpagaling ang ating Panginoon. Kapag ikaw na anak niya ay tapat sa Kanya, kapag ikaw na anak sa Kanya ay hindi nagtalusira sa Kanya, kapag ikaw sa Kanya ay tumutupad, sumusunod at tumanggap at nagtitiwala, walang mahirap na pagalingin ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Simple bang karamdaman? Wala naman po yan sa lala o sa hindi malala. Sapagkat
Sapagkat minsan po, maging sa bukol man, minsan yung maliit, yun pa yung grabe. Minsan yung malaki, yung hindi grabe. Kaya, ibig sabihin, karamdaman man o hindi karamdaman, kapag ang Diyos ang pinanahan mo sa puso mo, alam niyo po mga kapatid, napakasarap ng pakiramdam. Hanggang kagabi po, inumaga na po ako ng kapagpupuri sa ating Panginoon. Hindi ko nga po alam, hindi ko mapigil ang aking labi sa pag-aawit sa Panginoon. Buhay ang Diyos mga kapatid. At doon ko po lang nakita, doon ko lang po na-realize sa puso ko na ang ating Panginoon po pala, hindi mahirap hingan kapag ikaw mismo na may katawan ay mayroon ka ng diniposito sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya wag po nating pagtakhan kung minsan tayo nabibigo. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, kailanman hindi siya nagbilang, kailanman hindi siya nagsambit sa tao na eto na yung binigay ko sa'yo. Subalit ikaw tao, ngayon ka palang lumapit sa kabila ng kasarapan ng buhay mo na hindi mo siya naalala, tapos pag binigo ka pa, nagagalit ka pa. Buhay po bang Diyos? Ayaw ng Panginoon ng ganon, mga kapatid. Kaya doon ko po napagtanto na magtanim po tayo ng magtanim. Magdeposito tayo ng magdeposito sa ating Panginoon. Sa kaparaanan na dulot po niya sa ating buhay, mararamdaman niyo po anytime, walang oras, pwede niyo withdrawin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang pinakadakila na ginawa niya po sa akin, alam niyo po, hindi ko na sana dapat ibahagi ito. Subalit, kailangang sambitin para kayo po mismo kapag tanto na walang mahirap sa piling ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Na ang pasubali nga, maraming mga anghel dyan sa tabi-tabi lang, walang mga pakpak. Subalit, kayang haplusin ang isip ng ating Panginoon para bigyan ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mayroon po silang bukal na puso na angkop sa ating Panginoon na hindi ka man magsambit, subalit madadama ka nila. At yun po ay nagaganap sa aking buhay. Bakit ko po ito pinahayag? Kahapon po, galak na galak ang puso ko. Sabi ko nga po sa inyo, kami po ng mahal na apo ay sa tuwing nakikibaka kung paano po ang pagtupad, maging ang mga alagad. Kaming lahat sa dakong ito. Na kung minsan man po ay maririnig niyo sa pahayag na ang dakong ito ay walang sinisingil na kahit na ano. Amen po ba yun? Bagkos, sa dakong ito na pinagpala ng ating Panginoon, ang Panginoon po nagpo-provide ng lahat para sa ating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nasilayan sa puso ko ng ating Panginoon kapag ikaw pala ay lumaban o kumbaga halimbawa sa salitang tao ay sumugal na wala kang puhunan. Subalit isinugal mo at nagtitiwala ka na may Diyos na buhay na sa'yo'y magtatawid, hindi ka niya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Minsan, isang araw, sadya pong, sabi ko nga, yung bata na yun, dinaluyan po siya kagabi, na hindi ko po akalain na 2 beses na po niyang ginawa. Nung ibinahagi ko po noon, sabi niya sa akin, Mami, halika, bibless kita. Bless po niya ako, sabi niya, bibigyan ka, Papa Jesus, pera. Sabi niya po niya, kasi hindi po niya mailuwal dahil bata pa po siya. Alam niyo po, binigyan ko po ng respeto po yun. Inangkin ko po sa puso ko at naghintay ako. Kaya nung maghapon na yon, sabi ko, magkakatotoo kaya yung sinabi sa akin ng bata. Pero alam niyo po, hindi natapos ang maghapon na hindi siya nagkatotoo. Pag uwi ko sa tahanan, pagbukas ng cellphone, nagkatotoo yung sinambit ng bata. Buhay po ba ang Diyos? At kagabi po muli, naulit po niya kagabi. Pagdating po namin sa bahay, tulog po siya. Bigla po siyang gumising. At naglalaro po siya parang si Santo Niño sumasayaw. Sabi niya, happy family, sabi po niya ganon. Sabi ko, Pearl, nakadaloy. Sabi ko gano'n sa kanya, nakadaloy si Santo Niño. Lumuhod po kami kaagad sa kanya. Pagluhod po namin sa kanya, lahat po kami blines. Tapos, ginanon po yung kamay ko. Sabi ko, alam niyo po, Ama, kung ano yung kailangan ko. Pero ayoko po magsambit. Sapagkat, syempre po, hindi mo maaaring biruin ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, mayroon siya lahat. Kahit hindi mo sambitin, kaya niya ibigay kung ano yung gusto mo. Nakaganyan po ako, ginanyan-ganyan po niya. Pati si kapatid na Pearl, pati yung nanay ko. Sabi ko, salamat Santo Niño. Tapos, happy family. Sabi niya, magmahalan daw po kami. So, ibig sabihin, paano masasambit ng 3 taon yung salita na yun? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At nang ako'y nagdadasal, nang bago mag 12:00, may kumatok sa aking kwarto,
nakasapatos pa ang pera. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sabi ko, Ama, salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Alam niyo po, syempre po, ang gagamitin lang din po kung sino yung kasama mo, na hindi ko inisip. Sabi ko, paano kayo magaganap na ako magkakapera uli? Sabi kong ganon. Hanggang may kumatok, Mother, sabi niya, oh, ay, napalundag po ako. Sabi ko, hinalikan ko yung bata kahit natutulog siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi? Hindi po ito isang pagmamayabang, kundi isang kaukulan na kapag ang salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay nilagay mo sa puso mo, nilagay mo sa isip mo, pinagtiwalaan mo na hindi tao ang nagluwal sa'yo, yung mga binahaginan po ng Espiritu. Kung tinatanggap mo ng buong respeto na ang Diyos ang nag-ahari sa kanila, anong hindi kayang ipatupad ng Diyos? Kaya niyang ipatupad ang lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya kanina, sabi ko, Ama, napakadakila mo, napakahiwaga mo. Kaya mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Tingnan niyo po ang mga alagad. Tingnan niyo po yung mga anghel namin po dyan sa tabi-tabi. Walang mga pakpak po yan, andyan lang sa tabi. Tingnan niyo po yung mga caps na sumuko sa ating Panginoon. Sapagkat nakita po ng ating Panginoon ang sinuko ng mga alagad, ng mga caps, at maging Apo Kunching. Kaya sa bawat araw, kung inyong pagninilayan, maaaring sambitin ng mga taong walang pandamang kawawa kami. Hindi po kami kawawa. Napakasarap ng aming buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakasarap po ng aming buhay, mga kapatid. Hindi po kami nagyayabang sa inyo. Sabi ko nga po, Ama, paano kita ipagsisigawan na ikaw ang aming pinaglilingkuran samantalang walang nasisilayan ng mga nilalang na material na bagay namin nakakamtan? Sapagkat anong pasubali ng Ama, ganyan lang ako kasimpleng gumawa sapagkat hindi ako mayabang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kaming mga alagad, sa karampot at sa malaki, pantay lang. Sabi nga ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo po, mapalad ka anak. Habang nagbabahagi kayo, sabi ni kapatid na Gloria nga, totoo po yun. Dito sa lugar na ito, maaaring sambitin ng mga tao na paranoid na kami. Inilalagay lang namin sa imagination ang lahat. Hindi po. Totoo po lahat na nakikita po namin yung hiwaga ng ating Panginoon sapagkat kami po mismo sa aming katawan ay nakatatanggap. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa dakong ito, walang mabibigo kung tatanggap lang po kayo. Walang mabibigo sapagkat ang ating Panginoon, kaya po niya yan pinasisilay. Sabi ko nga po, Ama, ako ba'y napakapalad dahil tinanggap kita? Sabi ng Panginoon, lahat kayo mapalad dahil tinanggap mo siya. Tayong lahat ay mapalad, hindi lang ako. Hindi lang tayong lahat, kundi lahat ng tao sa buong mundo na kumikilala sa ating Panginoon. Bakit po? Kaya daw po siya nagpapasilay sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na tayo tumanggap upang patutuhanan niya na hindi man pagdakakarakara siya nakabababa na makikita natin, alam nating lahat na may ginagamit siyang tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung wala po siya ipakikita ang kakaiba sa tao, paano natin masasambit na buhay ang Diyos? Amen? At paano natin masasambit na buhay ang Diyos kung wala ring mababago sa ating mga sarili? Kaya ito po ang sekreto. Ang pagninilay ay number 1 na susi para po tuloy-tuloy ang pagbabago. Amen po ba yun? Sapagkat ito po ang aking ginampanan. Sa bawat pagninilay, sa bawat refleksyon na maririnig niyo po sa dakong ito na salita, ibase mo po sa sarili mo. Bugbugin mo ang sarili mo. Ipaluwa mo sa sarili mo kung ano yun at sino ka. At kapag nailuwa mo na lahat yun, naisuko mo sa ating Panginoon, sa pagninilay na yon, lahat ng partes ng katawan mo ay nabago na pala. Buhay mo ba ang Diyos? At doon makikita mo kung paano kang transform ni God na matanggap siya, na maging siya ay sa'yo at ikaw ay sa Kanya, doon naman unti-unting mabubuhay kang muli sa kalooban ng ating Panginoon na sa kasalukuyan kaming mga alagad, yun ang aming nararamdaman. Buhay po bang Diyos? Kaya kapatid na lito, bagay po sa inyo yung katawan na yan. Pinabata pa kayo ng Diyos sa kabila ng karamdaman. Subalit nagtitiwala po kaming lahat na kung paano po kayo nagtibay, na dito kayo magpapagaling, ang ating Panginoon magpapagaling sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Isang araw, paggising mo na lang, nagsasalita ka na. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sige, tingnan niyo po si kapatid Dalito, ang gwapo niya, no? Na-transform siya, hindi na siya yung kagaya. Maganda yung katawan niya ngayon. Mas maganda yung katawan niya ngayon. Mas maliksi, sapagkat sisidlan ng Ama ng lakas,
panibagong lakas upang muling magamit mo ang dila mo sa pagpapahayag mo para sa Kanya. Boy mo bang Diyos? Bakit po? Pinaalala po sa akin noong una kitang tinawag. Umiiyak ka pa sa gitnang ito at pinangangalandakan mo ang paghahari ng Ama sa buhay mo. Kaya muli, magagawa po yon. Kaya mga kapatid, ito lang po ang muling iiwanan ko sa inyo. Magtibay po tayo. Huwag po nating bibiguin ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, tuwiran pong nagpapadama na sa bawat isa. Kung kayo'y may lumbay na kayo'y pinaghaharian ng ating Panginoon, pinadadama lang ng ating Panginoon kung paano rin siya nalulumbay. Amen po ba yun? Kaya doon sa kalumbayan ng ating Panginoon, ikaw na anak, magagawa mo rin siyang pagalakin sapagkat siya'y magulang mo, alam mo kung anong gusto ng magulang mo, magagawa rin niyang magalak dahil sa ginagawa mo. Bueno bang Diyos? Kaya mga kapatid, napakasarap po, sabi ko nga po, Ama, salamat sa iyo. Ang karamdaman ay walang bali. Lahat kami dumaan sa karamdaman, iba't iba nga lang. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, minsan kapag may karamdaman ang mamahal mo sa buhay, sasambitin mo, maaari mo bang ibigay mo na lang sa akin, Ama? Anak, hindi, sapagkat may gampanin ka. Kaya ang ating Panginoon hindi mo maaaring utusan. Dahil alam po niya kung ano yung bagay sa'yo, kung anong angkop sa'yo, kung ano ang makagaganda para sa'yo. Kaya muli mga kapatid, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, inaanyayahan ko po kayong lahat. Ang ating Panginoon ay bumababa at umaakyat mula sa kalangitan sa pamamagitan ng Espiritu. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, damin nyo sa puso nyo. Hindi siya karaniwang tao. Amen po ba yun? Sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pagtupad, mararamdaman nyo po, sundan nyo lang ang sutana. Mula ulo hanggang talampakan, baybayin nyo po ang kaputian. Hindi tao nakapaloob sa sutanang yan, kundi ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Buhay po ba ang Diyos? At tunay na po yun, yung binahagi ni Mother na yun. Yung Espiritu ng Santo Niño. Kunti lang po, babahagi ko siya, siguro po ito yung pagkakataong kalooban ng Ama. Nung panahon po, nung nasa barangay pa po, tumitipon ng banal na Espiritu, sila kapatid na Alan at kapatid na Mirna, ang binahagi ng palang nun, ako po, daanan ko lang sila. Subalit nung matigas po ako dahil di ako naniniwala, dumating po yung pagkakataon na yung mahal na imahe ng Santo Niño doon sa bahay naglalangis. Ngayon tinawag po nila ako, pinatunghay po sa akin, hindi po ako naniwala. Para pong nakapagsabi ako sa kanila na kahoy lang po yan. Yun, totoo po yan, alam ng Diyos. Subalit dumating yung pagkakataong binigay sa akin ng Amang Espiritu na 3 kami rin sa maliit na altar ni kapatid. Naganap po sa buhay ko ang Espiritu ng Apong Emmanuel na dumadali po talaga sa tao kapag ginusto niya. Inumpisahan po ako sa paa hanggang sa ulo ko. Talaga pong naibabaluktot niya ang buong katawan ko hanggang sa maging yung boses ko ginawang bata. Ito po hindi ko pinabahagi sa inyo para kung maniwala ka sapagkat ito po yung tunay na kaganapan na natatandaan ko pa po 2005 nung sinabi ko yung sinabi ng mahal na Santo Niño, ang Espiritu niya na sinabi niya na noong kapanahon ng kasagsagan ng paglilingkod namin doon sa barangay na yon, sa salitang bata natutuwa ako sa inyo. Totoo po yun, hindi ko po makalimutan, kaya po hanggang ngayon na nagtitibay ako sa Panginoon sapagkat yung minsan pagdaan ng Panginoon sa buhay ko hanggang ngayon pinanghahawakan ko dahil talaga pong kuwan ang Diyos buhay na panahon ng Espiritu ngayon, panahon ng banal na Espiritu. Kaya po nawa tayo, iwanan ko po sa inyo, tayo mabuksan lahat sapagkat wala na pong huli kundi ito na lamang ang banal na Espiritu na Diyos na hindi natin nakikita, subalit nadadama natin lahat dito.
Kaya po pinapupurihan at pinasasalamatan ko ang dakilang Ama sa dakong ito na dito sa malapit sa atin ipinagkaloob ang isang taong kinalugdan na nagsasakripisyo sa katauhan ng mahal na Apo. Kaya po tayo patuloy nating idalangin ang mahal na Apo na sa kabila ng paglilingkod niya maraming pinagdadaanan. Subalit dun sa pinagdadaanan niya natatakpan po nung kabutihang ipinagkakalob sa kanya ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa inyo sa lahat ng nagbahagi at ngayon po bigyan natin ng pagkakataon ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo. Tayo po magsitayo.